pagpalago ng church, hindi trabaho ng pastor. Okay? Okay. Ang healthy church, lalago yun at lalago yan kasi healthy siya. Amen? Kaya ang gagawin ng pastor is to make the church healthy by feeding the word. Amen? Hindi basta-basta magluluto ng putahe na half-baked. Tapos ipapakain sa member ang kanyang half-baked na niluto. Kaya ang mga nito, half-baked din. Dapat ang pastor, bago siya mag-preach, talagang niluhod niya yan sa Panginoon, pinag-pray na gusto, dinurog ang kanyang pride, at nag-humble na tubangan sa Panginoon. Amen. There's no amount of training that can make you really become an anointed pastor. No, it's not the training, it's your relationship with the Lord. Then, tatlong kind ng tao sa church. Number one, unused. Mga hindi nagagamit. Meron ba member kayo na widely gamit? May kusog mo wit-wit. Mo may kusog magmarites kay widely lang. Ikuha ito kundi magbantay. Number two, misuse. Kinsa may mga misuse. Kini yung mga waysasa, pero na dito kay waylain. Panglilan, worship leader, natigya baka. Ano ba ang tigya ba? Di ba po? Misuse niya. Okay? So, ingat pastor, huwag kang maglalagay ng sintonadong worship leader. Bakit? Kasi, piyong ka ba na? Ay, instead na mag-bless ka, makikita natin ang iyang sa'yo. Okay? Okay? Now, also, mga pastor, susihan po ng spiritual life sa inyong worship. Bakit po? Kasi, the worship team leads the congregation to worship. So, pag sabog ang buhay nila, pag hindi sila namumuhay na holy at umanan sa Ginoo, holy ground ko yan eh. Okay? Tapos pagkatapos nag-date sila dito sa hotel, magkakabay nga na. Kaya, pwede po ba, ingatan nyo yung worship team nyo. Dapat meron talaga siyang nabuhol sa kanya para yung spiritual life nila. Okay. Pag nakita mo hindi okay, ang spiritual life ng inyong worship team, huwag mong patugtugin. Amen. Bakit? Bahala ng gitara lang. Walang drums. Okay lang. Because we can worship the Lord even without them. Amen? Basta importante, ipakita mo sa kanila sagrado ang inyong buhaton. You are not there to become a decoration. Kanala ba na silang worship team ha? Mura ba ni? Pagkatapos magtugtog, mga yes? Bakit? They're not interested in the word anymore. They're just interested in music. No, don't do that. Tapos, pag prayer meeting, wakit sila. Sila na ba ang nasa worship? Nasa prayer meeting. Kinala po worship team. Daghan na pag gusto anak. Kaya nga no, mura lang sila nag-perform. Hindi niya may audience. Hindi mo palakpak sila. Yan mo ba, magka-crush fit sa ilahan, grabe yung butang mo ito. No po. So, let us alagaan natin. So, number one, unused. Mga inutil. Sorry for the word inutil. Inutil is a Spanish word. Util means useful. Inutil means useless. Yan po yung Spanish word. So, next, misuse. Di ka maugwali, pawali yung yun. So, minsan, huwag niyo na pong pawalihin, why do you give na magwali? Give po na. Asa siya padulong sa dapat, asa siya i-give. Why? To put someone na sintonado sa singing, yung natin ang 50 person, tinutulungan mo lang siya mapahiya. Okay? No, don't do that. Okay? Lalo na kung pastor ka ng musical, maganda yung ears mo sa music, ingatan mo ang worship team mo, ang spiritual life nila. Amen. Sobrang importante ang worship team, please. Amen.
Okay, next. Abuse. Merong mga taong abuse sa church. Ikaw na iwali, ikaw pa linis, may ka-Domingo, ganyan. Kita mo si pastor, asawa niya, may nag-Domingo. Asa leader niya. Okay? Ikaw na yung linis, ikaw pa iwali, ikaw pa decorate, ikaw pa kasal, ikaw pa kanta, ikaw pa isa na. Ikaw pa linis kusina, ikaw pa palit o pastor. Huwag ka naman alam sa pagpalit o gitara. Para yan sa mga deacons. Ano yung mapapawalig yun? Ano yung the deacon's responsibility is the material things in the church. Pero ikaw, spiritual ka. Amen? Kaya kung pwede lang, i-dedicate mo yung mga bagay na kayang gawin ng deacons. Or else, magiging demons. Hindi sila binigyan ng responsibility. Amen? So, sino sa inyo, feel nyo, abusado na kayo sa ministry? Siguro naman, wala. Kasi nanagkunan ng mga members nyo. Okay, praise God. Oh. Pero please, pastors, listen. Ayaw po paghari-hari, ha? Napoy pastor na, o yan ako. Pagkausapan na ako, maligon ako. Ayaw po, yan na to. Kung sa may hindi ang dami, pansit ko na. Kung saba ng pansit ko ng kanunay natin yung pinagdada ko. No, we will be servants. No, servants of the Lord. You humble na to wash their feet. Amen? So praise God. Are you learning? Now, wala pa po tayo sa totoong lesyon. Sinabi ko lang po, ito yung mga problema ng church. Nung pag hindi mo na-deal sa wali o sa Bible study, magpadayon din. Now, sige mong deal, pero nagsige kag wali. Hindi mong wali, inani. Pusa mga ison! Ayaw pagkapul-kapul! Kahit ka na lang magkapulan. Di pa kanon. Wala ko yung panahon. Pero usahay kung ano po sila sa sermon. Oo. Kaya itong style natin, pati pagbibigay ng introduction, pag nagwali, sana makuha natin. Kasi introduction pa lang, kamakupan. Narabay ako introduction na kanunay pangutana. Nakasinabi na ba mo, mga kamukis tayo sa Ginoo? Sa kapila. Diba? Ano na yung pangutana na wala na dito nun? Oo, palit-palit ko lang yun. But you don't know that there are different introductions. May tawag na life experience, may quotation, meron tayong debate, meron etc. Ang daming introduction. Pero ang madali galing mo pangutana. Pero kung yung pangutana ng pastor, yung Sunday school teacher na namin. Mga bata, kakita na mo itlog. Nakita itlog lang. Ang itlog, egg na sa English. Introduction. Book ang introduction. Okay, dapat matutunan natin ito. Kasi pag pinuntahan ko ng tao sa Bible study o sa simba, lain-lain ang ito kaya, ang iba ko sa lamungan, ang iba ko sa thesis, ang iba ko sa assignment, ang iba ko sa boyfriend, ang iba ko sa girlfriend. You have to bring their thoughts into only one. That's why a good introduction is very, very important in teaching. Tapos, mag-preach ka, wala illustration. Puro ka na lang, wali illustration. Dito, nagwali ko dito sa Anuman. Dan-ad. Nauna na ako. Nagdaan yung illustration. Una, gasera, hindi gasera. Kerosene lang. Sunod, flashlight. Sunod, kandila. Sunod, cellphone. Sunod, bulb. Nagdadamit bulb. May mga Kristuhan ang mga patay sinti. O, patay. O, sinti. Ay, Kristuhan patay sinti. O, gana. Hindi. Ito, sunod. Kaya, Kristuhan nyo. Ito, isa, kerosene lang. May pagkakong. O, wala na si Ginoo. Kaya
sa nagwali, yung sa may buwa, nagdudaog, illustration, yung kanyang itungtungan, di ba? Meaningful. Kaya sa pagtuturo, dapat lagi tayong nag-aaral para maging maganda yung turo natin. Nakakahiya sa Lord kung nagturo ka na hindi mo binigay yung best mo. Amen. Okay. Now, so, mauna ang atong topic, naran sana to. How to give good introduction, how to give good illustration, and how to do good conclusions. Happy nato ang conclusion, summary. Mauna mga itsyon, gusto niya, inhani, tapos inhani. So yung ibuhat, nag-summarize ka lang. Conclusion is a challenge. It's not a review. Yes? Kaya ang dami natin dapat matutunan. Pero ito lang, pag teachable ang spirito mo, ang attitude mo, ganito, Lord, gusto ko pang matuto. Pero pag ang attitude mo, tinawag ko anak, buwan ako sa katuko, kung mo dito anak. Wow, hindi tayo asenso. Amen. Isa ako, gusto ko mag-learn pa. Sa totoo lang, kung pwede pang may Bible school nga, kung maka-Bible school pa din ko. Ano? Because I don't want to remain at the bottom. Gusto ko aakyat ako. Tama. At habang umaakyat ka, yung nasa ilalim mo, hinihila mo pataas. Amen. You are promoting yourself while you are lifting the ones below you to promote them. Amen. Ganon ang magandang leader. Hindi ka kontento na nasa ubos ka. Ay yung tumuha kung subilanon sa upat ka sa lahon. Ay nung gumo, First Kings, Second Kings gano'n. Hindi gutom sila. Niya, tingnan mo, anong panahon na? Saan yung gibuhat? Hindi mo ng leader sa mga lepers, syempre. Living dead na yan sila kasi leper, di ba? Hindi mo lang usap, nga nira ba tayo ito? Mga napitas gutom, ang kasakang po sa awal. Kung patyon to nila, patyon. Pero hindi na patyon, paano pa? Hindi mo ito sila. Ano? Ay di sila gusto mga matay lang sila nga wag sila kataon. You understand? Dapat dapat ang Christian. Di yung kakontento nga ay nalagod ka. Amen. Tapos, naingin ka, nga na ako pareho ni Ate Miriam na, ay nga na ako, ayaw. Bago ko naging ganito, hirap na hirap, pinaghirapan ko, alam ko. You understand? Hindi ako magiging ganito kung di ako nagsikap magtuon, na yung ako dito na, di-practice, nga, gitog-dosong ba, ako mudaghan ng mirna, nga na ko daw. Mauna ang atong attitude is, Lord, I want to learn more. So, gusto ko sana na pagpupunta ako ito, may seminar yun. Agree ba mo? So, di ba kumangayag registration? Pero ako nandiyan mo. Tama? I'm not ministering to other people. I'm ministering to my own people. That's why I don't care. Kahit wala akong love gift, kahit ako mahirap, kahit ako lang speaker niyo sa 2 araw, I don't care. Because I want you na ma-please kayo. Then one day, kayo yung paboritong speaker. Gagamit lang siya. Kasi, inig-dasal, ikaw yung imbitaron. Inig-anniversary, ikaw yung imbitaron. Inig-Thanksgiving, ikaw yung imbitaron. Inig-patay, ikaw pa. Ayaw lang. Sa pangayon lagkit sa patay na. Base ko ako ninyo kung nasa botelya. Okay. So, now, trainings. For this reason, training workers to produce more ants can keep the growth moving. At mape-preserve, mapo-conserve yung resolve nyo at magpapatuloy continuity. As the church multiplies, the worker must multiply. Training is a year-round venue. In other words, may training ka quarterly, may training ka monthly, may training ka twice a year or once a year.
Now, a doctor. Ang doktor, ang isang lawyer, ang engineer, an accountant cannot teach. Why? Pag hindi nila alam ang Word of God, kahit na doktor ka ba, huwag kang magturo. Amen. Because God's Word is very delicate. Ito, masyadong delikado ito. Huwag mo ito ipapaturo sa hindi marunong. By the way, some churches ginagawang praktisanan ang pulpito. Iba yun. Training yun dapat. Huwag mo silang isasalang pag hindi sila marunong. Amen? Bakit? Baka mamaya magkamali ng turo, lagot ka sa Lord. So, unang-una, they have to learn the basic knowledge of Scripture. Ano yung mga basic knowledge? Nasa ng Mateo? Nasa Old? Nasa New? Nasa ng Sicaraya? Malapit sa Revelation? Oh. Okay, volunteer. Someone stand up and recite the book of the Bible in order. Old Testament. Epenyo. Yeah. Okay, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and Samuel, Kings, Chronicles, Extra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Nehemiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, si Panaya, Haggai, si Karaya, Malakay. Amen. And one more. New Testament ako. Old Testament naman. Amen. New Testament. Basic yun ha? Basic. Pero maraming pastor, yung mga sa oral. Daghan. Mateo. Okay. Philippians. Yeah. Philippians. Okay, everybody, the New Testament, go. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 22nd, Corinthians, 22nd, Ephesians, Philippians, Colossians, 22nd, Thessalonians, 22nd, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd, Peter, 1st, 2nd, and 3rd, John, Jude, Revelation, Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Amen. Dapat leader ka kawalan ng Habakkuk. Amen. Sino hindi memorize, panimuhaan na ma-memorize ng ninyo kasi basic. Another, sino ang author ng Lord's Prayer? Who is the author of the Lord's Prayer? Grabe. Hindi si Matthew. Jesus. Lord's Prayer. Para
huling paalam? Kanino niya in-address ang huling paalam? Sa Pilipino? Hindi, kay huling. Kay huling. Kay huling. Kaya kaya verse prayer. Okay, now. Next, you have to have the foundation of doctrine. Alam niyo ba paano explain ang Trinity? Tatlo ba Diyos? Isa lang. Hello? Tatlo Diyos? Isa lang. Ako, nagulat ako nung nag-exam ako sa mga leaders ko. Naku, meron naniniwala na yung Father, siya rin yung Son, siya rin yung Holy Spirit. Oneness yun. Okay. May naniniwala, tatlo ang Diyos. Kailangan, alam mo, ang doktrina mo, pinaka-importante, Trinity. Pag mali ka sa Trinity, punto ka. Okay? Next, alam mo ba kung ilan ang pagkatao ni Jesus? Dual nature, God and man. Okay? So, maraming dapat basic doctrine na alam mo. And by the way, paano mag-pray? Alam nyo? May pattern tayo, di ba? Matthew chapter 6. Verse 11, anong sabi? When you pray, Father, thou art in heaven, hindi sa bumbong. Okay? Our Father, thou art sa bumbong, hindi. Our Father, thou art in heaven. Anong unang step? Hallowed be praises. Tama? So, kailangan, may alam kayo sa doktrina at nagtutulong tayo. Amen? Okay, next. We have to have a knowledge of hermeneutics. Ang hermeneutics ko, pwede niyo mo kayo bawakan, bisa ba sa Bible School. Ang hermeneutics is the law of interpreting the scripture. Halimbawa, nag-preach ka, nagtuturo ka. Huwag kang magturo na hindi mo alam kung ano yung simula, ano yung nandito. You understand? Ang tawag yan, context. Yan ay rule in teaching. Huwag kang magtuturo kung hindi mo kilala yung nagsulat. Paano siya nagsulat? Anong problema nila nung panahon na yun? Tapos, ano yung problema ng mga tao nung panahon na yun? Bakit ganito ang tono nila ng Pablo? O, nasaan si Apostol Pablo nang isinulat niya to? Kaya hindi talaga pwede na hindi ka mag-aaral. Hindi kaya ito ba? Napansin niya na pag nagturo kami, may background. Hermeneutics ko yan. Tapos, pag mayroong isang verse, nalisod ka rin, hanap ka ng verse, nasa yun, ipartner mo doon sa lisod na verse. Naintindihan niyo? Prinsipon pa rin niya na hermeneutics. Ang kulto kasi, ingani, mautay kulto. Kung saan mo agree sa ilang pagtudlo, mo lahat. Dili ang kita ang mo agree sa Bible. Ang Bible lang ilang agree-on. Kaya wala silang hermeneutics. Kita meron. Amen? So next, a knowledge of pedagogy. What is pedagogy? Pedagogy means method. Are you writing? Method. Dapat alam mo anong simula. Marunong kang gumawa ng outline. Sino sa inyo nagtuturo ay outline? Tanda na ako, pero hindi ako nagtuturo na walang outline. Bakit? Ang Lord kasi, ang Holy Spirit kasi, hindi siya tumutulong sa taong tamad. Kailangan mag-aaral ka. Ang Holy Spirit, makapangyarihan. Amen? Pag nakalitan ka, huwag makakaanda, mukhabag siya. Pero kung pananglitan, itaas-taas sa iyong panahon, pero huwag ka magtuon, mayroon mo ina, na pagtudlo mo, anointed ka. Kaya di man umangay ang Holy Spirit na dito ka mag-anda. Amen? So, kailangan natin ng pedagogy, method. Ang Bible study may method na. May tinatawag tayong inductive, may tinatawag tayong deductive, may tinatawag tayong verse by verse, may tinatawag tayong expository, may tinatawag tayong discourse. Paano kung matututuhan ka ng isang test yan? Of course, hindi. Kaya paunti-unti, dapat may training talaga. Okay? Now, methods of
So, next. Sunod. Next is the use of teaching tools. Ano yung mga teaching tools natin? Ang isang guro, meron siyang Bible. Pinaka-importante. Number 2, meron siyang concordance. Yung Bible mo ba may concordance? Ano yung concordance? Yun yung pag may hinahanap kang verse, isang word lang ang maalala mo, hahanapin mo na, alam mo na kung saan makikita. Concordance yun. Next, meron siyang Bible Dictionary. Paano nyo nalaman na ang si Komoro pala ay Martinet? Tingnan mo, ang ganda sana ng Bible study mo tungkol kay Sakeo. O sa mga gilabang ni Sakeo na problema, aron lang nakakita ang Jesus. Ang iyong pangutana ng aning o sa ibuhat ni Sakeo. Unsa pa, tanaw ng Jesus. Unsa pa, tawag sa ni Jesus ko. Nakakwenta. Magandang tanong, ano-ano ang mga problema na ginabang isa kayo, makita lang niya si Jesus. Number 1, mayang kaputok. Tama? Number 2, kadaghan sa tao. Tama? Number 3, ang reputation niya sa tao. Number 4, ang tutok sa sikamoro. Tama? Huwag kayo pagsakat isa kayo, naog niya, sakat-sakat lang siya. Kaya tutukod mo na siya, walang sukat ba? Ano yung sukat? Pumelo, hindi pumelo. Umungon. Oo, nga na, nag-iyahan si Kumuro. Mga nilap sa Israel nakakita sa si Kumuro, tutukod din na siya. The more you see the background, the more you can teach, diba? Na mas maganda. Ba't doon mo nakita kung gano'n kaseryoso si Sakeo? Bakit? Nag-aaral ka. Tinignan mo sa dictionary kung ano yung sigo mo. Naka-drawing pa. Diba? That's why you need a Bible dictionary. Kung ako sa inyo, pag-take mo, kumpletuhin. Naka-Bible, lain-laing, salin, may KJV, Indian Version, NIV, may Living Bible, may Today's Bible, may Bisaya, may Tagalog. Tapos sa sunod na layer, nandun yung commentary. Ano naman yung commentary? Mauni, mga dibuhat sa mga utukon na mga nag-comment tungkol sa mga verses. Oo. Pag hindi mo alam, ano yung sabihin ko, pumunta ka sa commentary. Pero lang, huwag kang magdepende sa kanila. Nakay mo pagaling mong utok. Okay? Gamitan ng imong utok. Usually, ang commentary, pag nagawa ka ng outline, ginamit sila, pero tinilifura. Kaya nila above the head. Kumbaga, hindi na nila masaktan kasi ang katalino nila. Kailangan i-simplify mo ng gusto kaya mga miyembro mo, wag yun kang mag-eskwela. Kaya kailangan ibaba mo ng level. Now, ito naman, tinatawag natin Bible. Kailangan meron kang concordance, meron kang commentary, meron kang Bible atlas. Ano yung atlas? Mapa. Mapa asan ang korte ng Israel. Kitang nanay mo yung tungkol sa babaeng Samaritano. Tama? Di ba nandun siya sa taas, si Jesus? Tapos, saan siya daraan? Imbis nga magtuyo, kay they hate the Samaritans, si Jesus nilargo. Maganda sana kung may mapa. Para makita mo na, nilargo din si Jesus, nanong nilargo, mabawal na to. Pero dito yung niya, kaya na babae na kinaglan niya madala sa ginoo. Amen. Intentional ang ginawa ni Jesus. So, next, kailangan meron kang knowledge about outline making and lesson preparation. Siyempre sa outline, mayroong aim. Anong aim mo? Pupunta ka sa merkado, ngayon mo at ka sa merkado. Kung sa reason, kung pagtanong ka, Ajin, nasa ka pa doon? Merkado. Sabay mo buhaton. Ako pa. Ano? Siyempre alam mo. Sa pagtuturo, meron kang goal. Meron kang ihihit. Kaya nga, pag nagturo ka, tapos may nagtanong na malayo sa
very buntok. Ay, ang layo. Tama. Eh, may iba kang goal. Of course, you don't entertain that, pero politely, you have to decline. So, next, kailangan marunong kang gumawa ng illustration and example. Sino sa inyo na pag nagturo, meron kayong illustration? Huwag kayong papayag na wala kayong illustration. Pag ikaw nag-uwali, kung wala kayong illustration, samara na nagpuyo ka sa usa ka balay na what do you mana? Explain. Ganahan ka mong puyo sa usa ka balay, konkreto, what do you mana? Why light na mo enter? Tama? Maupo. Kung muwali ka o illustration, kulang sa light. Kaya kailangan may bangko ka ng illustration. Nakakaupok. Kung makadurog ko sa wali, may illustration, sulat ko dahil hindi ko makalibot. So, ano yung mga illustration mo? Mga nakikita ko sa palibot, narinig mo, etc. Tsaka yung mga technique mo sa pagtuturo. Magturo ka tungkol sa wit-wit, sa gossip. Maganda, gumawa ka ng drawing na. O, di ba kayo? Kung hindi ka marunong mag-drawing, tuwag ba ako wit-wit sa dahil ko na. Okay, now, are we ready? May natatanong sa inyo, ano gusto nyo na unahin natin? Discourse o narrative? Okay, next page please.